Natalo na naman. Suking, tubig nga, bilisan mo. Mahoney, masama pakiramdam ko, ikaw na maghugas ng plato. At yung mga medyas mo, ayusin mo naman. Ayusin, pagtrabaho na, biglang masama pakiramdam. Ano ibig mong sabihin? Nagkukunwari lang ako. Wala ba kayong konsiderasyon sa akin? Lene. Kung sino ang nagkukunwari, alam niya yon. Konsiderasyon. Hindi ba pagod ako sa trabaho? Ha? Magpanggap sa client, umiti, mag-abot ng yosi, tapos uwi. Magpahinga lang, mali ba? At saka, ano ba kinain natin kanina? Ano to? Ginisang gulay at karne. Nasaan yung karne? Tumaas presyo ng karne, kaunti lang nabili. Kapatid mo at nanay mo. Palaging humihingi ng pera, wala na tayong pera. Tumaas, di ka na makabili ng karne. At saka, matabang ulam natin. Lagyan mo ng asin bukas. Nay, oo, may pera na. Ano? 12,000. O, sige, isisend ko mamaya. Anong 12,000? Kapatid ko mag-enroll sa design course. Bibili ng computer. Sinabi na ng nanay ko, pwede ba hindi ko ibigay? Wala na tayong pera, bayarin sa kuryente, tubig at asosasyon. Gas, 800 pesos. Isinend mo yung pera. Ano kakainin natin sa buwang ito? Sahod mo. Di mo ba pwedeng sagutin muna? Sabi ng nanay ko, ang magaling maghawak ng pera sa 3,000. Parang 5,000 ang ginagawa. 3 taon ko nang ginagamit sa bahay ang sahod ko, ikaw. Nanay mo at kapatid mo, palaging humihingi ng pera, wala na akong pera. 3 taon ko nang suot tong damit. Ayoko palitan, paano mo nasabi yon? Nagsisimula ka na naman, nakakainis. Pera ko to. Kanino ko ibibigay desisyon ko? At yung bahay na to, yung kotse, dahil kanino? Suking, sabi ng nanay ko. Kung magiging ganyan ka, umalis ka na. Akin ang bahay na to, down payment galing sa magulang ko. Ano naman? Nagbabayad naman ako. Bahay na to. Nakapangalan sa atin, kalahati sa akin. Hinampas mo ako. Ang lakas ng loob mo. Yang sampal na iyan. Para sa 3 taon mong pang-aapi. Mula ngayon, hindi na ako maglilingkod sa'yo. Ikaw. Nay, nakapagkalkula na. Miyerkules ng susunod, 9 tandang bawas 11 ng gabi, magsasama tayo. Magkakaanak ng lalaki. Naalala ko, siguradong hindi ko hahayaang. Lumabas siya, alam ko. Nay, nagpakonsulta na sa manghuhula sa Miyerkules. 9 tandang bawas 11 ng gabi, kailangan talaga tayong magsama. Tiyak na magkakaanak tayo ng lalaki. Ikaw sa mga susunod na araw, alagaan mo ng mabuti ang katawan mo. Mag-ingat sa pagkain. Magpahinga ng maayos. Ano ba ako, asawa mo o instrumento lang para magkaanak? Kahit anong oras magsasama, lalaki ba o babae, nanay mo pa rin ang masusunod. Ano naman kung lalaki ang maging anak? Nay ko naghihintay na ng apo, 30 na ako. Mga kaibigan ko may mga anak ng lalaki. Kaya ang katawan ko, ang kagustuhan ko, hindi mahalaga. Ang anak mo at ang reputasyon mo ang mahalaga. Ay naku. Binakasalan mo ako, natural lang na magkaanak ng lalaki. Tandaan mo. Huwag magkamali, sabi ni Nay sa Miyerkules. Kung malampasan ang araw na ito, sa susunod na taon na ulit. Lene, Natural lang. Ang galing ng natural lang. Buhay ko, bakit kayo ang masusunod? Wiwi. Gusto kitang hinga ng tulong, nagtatanong lang yung studio mo. Kumukuha pa ba ng designer? Full time. Kingping, anong nangyari? Iba ang tono ng boses mo. Inapi ka na naman ni Chen Hao. Huwag na magtanong, gusto ko lang malaman, kumukuha pa ba kayo o hindi. Palaging welcome, pero kailangan mong sabihin sa akin. Anong nangyari? Pupunta ako sa bahay mo, sasabihin ko sa iyo mamaya. Hello, Nay. Bilis, may sakit si tatay, attack sa puso, dali na. Ano? May sakit si tatay?
Saang ospital? Pupunta na ako. 100,000 ang bayad sa operasyon. Sige, alam ko, mangungutang na ako. Hintayin mo ako. Malapit na ako, Nay. Sagutin mo naman, hello, Chen Hao. Ano na naman? Natutulog ako, may pasok pa ako bukas. Inatake sa puso si tatay, nasa ospital, kailangan ng pera. Para sa operasyon, pwede bang hiramin yung pera ni Nay mo? Kunin mo muna yung 100,000 pesos, bigay mo sa akin, gagamitin ko. Babayaran ko talaga, doblehin ko pa ang tubo ng bangko. Okay lang ba sa'yo? Pera ng nanay ko yan, 3 taon na yan nakadeposito. Kung kukunin ngayon, malulugi tayo ng libo-libo sa tubo. Wala bang health card ang tatay mo? Hindi ba pwedeng gamitin muna yon? Chen Hao, biyanan mo yan, buhay ang nakataya. Kailangan ko talaga ng pera ngayon, nakikiusap ako sa'yo. Kung wala kaming pera ngayon, hindi maoperahan ang tatay ko. Naku, ikaw muna, mag-isip ka ng paraan. Manghiram ka sa mga kamag-anak. May meeting pa ako bukas sa client. Matutulog na ako. Nasa emergency room ang tatay ko, naghihintay ng pera para sa operasyon. Hindi ka talaga tutulong. Nakikiusap ako, bigay mo na sa akin, please. Suking, tatay mo yan, hindi tatay ko. Ginawa ko na ang lahat. At saka, noong ikinasal tayo, 38,000 pesos lang ang hiningi ng pamilya mo. Ngayon, 100,000 pa. Akala mo ba bangko ang pamilya namin? Ganyan ba ang sinasabi ng isang tao? Hoy! Tiyak. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Suking, anong nangyari? Weiwei, may sakit ang tatay ko. Kailangan daw. 100,000 pesos para sa operasyon. Ayaw tulungan ni Chen Hao. Sabi niya, hindi naman daw tatay niya ang tatay ko. Ano? Gago. Hayo. May pera ako, padadalhan kita. Ibigay mo ang account number mo. Hindi pwede, ang dami mo nang natulong sa akin. Yung upa nga, hindi mo hinihingi sa akin. Naku, Kingping, alin ang mas mahalaga? Pera o buhay? Ipadala mo ang account number mo ngayon, agad. Ngayon na. Wiwi. Salamat. Naku, huwag kang magsalita ng ganyan. Tara, puntahan na natin. Ang ospital. Bilisan mo, alis na tayo. Bumalik ka rin pala. Kumusta ang tatay mo? Hindi namatay? Salamat sa inyo, matagumpay ang operasyon. AME, sabi ko na nga ba, matibay si Old Su. Alam mo, hindi naman kami kuripot sa pamilya Chen. Ito, 200 pesos, bilhan mo ng merienda at prutas ang tatay mo. 200 pesos lang ang halaga ng buhay ng tatay ko. Kulang. Suking. Makinig ka, Suking. Sakit ng tatay mo. Problema ng pamilya Suyan. Hindi madaling kumita ang anak ko. Naghihirap yan sa trabaho. Dahil sa awa, binigyan ka ng 200 pesos. Nanay, huwag ka nang masyadong magsalita. Mali ba ang sinabi ko? Sabihin ko sa'yo, Fang King. Yung sa susunod na Michaels, huwag mong kalimutan. Ayusin mo na yung sa tatay mo. Tapos bumalik ka para magbuntis. Ang pamilya natin Chen, hindi pwedeng mawalan ng tagapagmana. Kukunin ko yung 200 piso. AME. Ayun, tama yan. Matalino ka. Kukunin ko. Itatago ko tong bilang alaala. Alaala kung paano binigyan ng limos ng pamilya ninyong Chen ng 200 piso. Nang naghihingalo ang tatay ko, uwi ako't ipapalamin at isasabit sa pader. Para paalalahanan ang sarili kong napakatanga ko noon. Nang pinasok ko ang pamilya ninyong parang lungga ng mga lobo. Ano? Lungga ng mga lobo. Anak, nakikita mo. Yung asawa mong ito, sinusumpa niya tayo. Nanay, huwag na. At saka, hindi ako babalik sa susunod na Miyerkules. Maghanap kayo ng ibang magbubuntis. Kung sino man ang gusto ninyo. Mula ngayon, hiwalay na kami ni Chen Hao. Suking, ano nang sinasabi mo? Hiwalay, sabi ko. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, magdiborsyo, sa akin ang bahay. Pangalawa, kung ayaw mo, maghahabol ako ng diborsyo. Wala kang makukuhang kahit piso at babayaran mo pa ako. Maglakas loob ka. Kung ganoon, sa korte na lang tayo magkita. Salot ka. Nagdadala ka ng kamalasan sa asawa't biyenan. Papayagan ko ang anak kong makipagdiborsyo sa'yo. Maligayang pagdating sa aking design studio. Tingnan mo, dito na. Magiging battlefield mo na ito. Umupo ka. Ito na ang dedicated space mo. Weiwei, 3 taon na akong hindi humawak ng design.
Parang medyo nangangalawang na ang kamay ko. Ay, tingnan mo muna ito. Ito yung ginawa mo. Bago ka graduate, nanalo ka pa ng gold medal sa kolehiyo dito. Itinago mo lahat to. Siyempre naman, lagi akong naniniwalang ginto ka talaga. Suping, mula ngayon, hindi ka na. Asawa ni Chen Hao, at hindi ka rin. Manugang ni Wang Chunying. Ikaw na si Su King. Si Su King, ang designer. Sige, anong mga proyekto meron tayo ngayon? Meron, malaking proyekto. Yung New Edge Design Competition, sa susunod na buwan ang deadline. 50,000 piso ang premyo. Transformation and Rebirth ang tema. Bagay na bagay sa'yo. At kung manalo ka ng championship, pwedeng makapirma ng kontrata sa international brand. Hindi ko kaya to. Kaya mo yan. Gamitin mo ang proyektong ito para ipakita sa lahat, kay Chen Hao at sa nanay niya. Kung gaano ka kahalaga, Su King. Pero ang oras, Sapat na ang isang buwan. Tutulong ako sa'yo. Ikaw, magdisenyo ka lang. Magbabagong buhay tayo. Sa pagkakataong ito, siguradong magtatagumpay tayo. sige, sasali ako. Alam ko na, may mga potensyal na kliyente tayo sa susunod na linggo. Nakapag-set na tayo ng meeting, Su King. Lumabas ka, huwag kang magpakita, walang utang na loob. Naglayas ka, iniwan mo pa ang asawa mo. Nandiyan na naman, ako na. Hindi ako na ang lalabas. Su King, huwag kang magtago. Kung kaya mong maglayas, kaya mo ring harapin ang biyenan mo. Ay, akala ko sino? Yung pinalayas na. Dating biyenan pala. Ano, namamalimos? Anong sinabi mo? Asawa ng anak ko to. Huwag kang makialam. Asawa ng anak mo. Asawa pa. Malapit ng pirmahan ang divorce papers. Asawa pa. Chen Hao, hindi mo ba sinabi sa nanay mo? Maghihiwalay na kayo. Sa kanya ang bahay. Ma, umuwi ka na. Uwi. Ikaw ang may gulo. Nagmanipula ka. Nagpabago sa asawa ng anak ko. Ako ang masama. Ay, mas mabuti pa yon kaysa sa pagiging sakin mo, na umaasa lang sa asawa ng anak mo. Kalahati ng sahod ng anak mo sa'yo na pupunta. Yung bonso mo, paulit-ulit humihingi ng pera. Noong nagkasakit ang tatay ni Su King, 200 pesos lang ibinigay mo. Yung issue na yon, kumalat na sa buong barangay. Alam mo ba ang sabi ng mga kapitbahay? Sinasabi nilang masungit at malupit ka. Magsinungaling ka. Hauzi, naririnig mo siya. Pinababayaan mo lang. Ma, tama na. Nakakahiya. Inaagaw niya ang asawa ko. Su King, sumama ka sa akin ngayon din. Kung magpapatuloy ka, magkikita tayo sa korte. Kontrolin mo ang nanay mo. Kung hindi siya titigil, hindi ako mag-aatubiling ipadala ang ebidensya na. Magtago mo ng pera sa grupo ng pamilya mo ngayon din. May ebidensya ka. Bank statements, payment records. Anong sa palagay mo? Niloko mo kami. Su King, masama ang kahihinatnan mo. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Tatawag ako ng pulis. Huwag mo siyang hawakan. Sinasabi ko sa inyo, lumipat kayo sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, dadalhin ang supwena ng korte sa opisina mo. Umalis kayo. Layas. Ma, alis na tayo. Umalis kayo. Ah, salamat Boss Zhang. Sek. Paalam. AMM. Mahal. Sobrang nagustuhan ng client ang unang draft natin. Tinatanong kung pwedeng magpa-Roche. Roche fee, 5,000. Bukas ang draft. Pwede, pero kailangan muna ng down payment. Professional. Na-transfer ko na. Tingnan mo ang phone. 10,000. Ang laki. Down payment, 5,000. Roche fee, 5,000. Karapat dapat ka nito. Sabi pa ng client, titingnan ang resulta natin. Kung maganda, magtatagalang pakikipagtulungan, 30,000 kada buwan. 10,000. 3 taon na ako hindi nakakakuha ng ganito kalaki. Dati, sahod ko, pambili ng pagkain, pangbayad ng kuryente at tubig. Bayad sa asosasyon, pambili pa ng yosi at alak para sa kanya. Ay, mas magiging maayos pa ito. Simula pa lang ito. Nga pala, Weiwei, gusto kong magbayad muna ng 5,000. Para sa gamot ng tatay ko. Ay, bakit nagmamadali? Itabi mo muna ang pera. Pero, Walang pero, Kingping. Itabi mo ang pera. Mag-invest ka muna sa sarili mo. Bumili ka ng damit, pampaganda. O kaya, mag-enroll ka sa advanced design course. Mag-invest sa sarili. Iyon ang pinakamagandang balik. sige, susundin kita. Chen Hao. Sagutin. Speaker. Tingnan natin kung ano na naman sasabihin niya. King, may sakit ang nanay ko. Nasa ospital. Ah, magkano kailangan? Hindi pera. Pwede ka bang pumunta sa ospital? Para bisitahin siya.
Lagi kanyang binabanggit. Binabanggit ako. Ano bang banggit niya? Hindi ako nakapagbigay ng anak na lalaki. May sakit nanay mo. Bakit ako hinahanap mo? Nung binigyan ako ng nanay mo, ng 200 piso, bakit hindi niya naisip? Na nasa ospital din ang tatay ko. Hindi ba tapos na yon? Pamilya tayo, bakit nagbibilangan? Chen Hao, sasabihin ko sa iyo, hindi na tayo. Pamilya. May sakit nanay mo, hanapin mo kapatid mo. O mga kamag-anak mo. Kayo ang pamilya. Ayos. Weiwei, sabihin mo, masyado ba akong mahigpit? Grebe, nung grebe sila sa'yo, bakit hindi mo naisip? Kingping, ang pagiging mabait ay sakit, kailangang gamutin. Ang pagiging mabait sa kaaway ay pagiging malupit sa sarili. Naiintindihan ko, pero dati kasi. Ngayon, bigla akong medyo hindi sanay. Ay, masasanay ka rin. Trabaho muna, naghihintay ang kliyente. Esan, tingnan mo nga kung okay ba to. Dito? Okay naman ah. Medyo magulo ang isip ko ngayon. Ay, dahan-dahan lang, maayos din yan. Para sa akin, okay naman. Talaga? Pwede na? Pwede. Alis na ako. Sek, ikaw, bye. Hoy! Kuya Lee. Mabuti naman. Ikaw. Bigyan mo ako ng ilang araw, please. Babayaran ko talaga. Huwag kang pumunta sa opisina ko. Ako talagang. Babayaran ko talaga. CJ. 200,000. Chenyang, gago ka. Ang bilis mong tumakbo. Ang yang ko, siguradong. Naloko siya. Hauzi, mag-isip ka nga ng paraan. Paraan? Anong magagawa ko? Oo na ako. Sabi, tumatawag ang mga naniningil sa opisina, nakakaapekto sa imahe ng kumpanya. Anong gagawin natin? Hindi ka pwedeng mawala ng trabaho. Ikaw ang bumubuhay sa pamilya natin. Ako? Sa 30,000 kong sahod kada buwan, 5,000 ang napupunta kay Chenyang. Ang natitira, pangbayad pa sa kotse at bahay. Ma, kung hindi mo siya pinalaki ng spoiled, hindi siya magiging ganito. At saka, yung 10,000 management fee mo kada buwan. Kapag hindi ko binigay, nakakagulo ka. Sisihin mo ako. Nag-ipon ako para sa'yo. Mali pa? Hindi ba't para? Sa kinabukasan mo? Sino bang nakakaalam na yung suping na? Malas na yon ang kumuha ng pera. Pwede bang sisihin si Suking? Hindi ba't? Tayo rin ang may kasalanan. Ma, magkano pa ang natitirang pera mo? Kunin mo muna para sa emergency. Wala akong pera. Yung bayad sa pagpapaalis sa bahay natin, nilagay ko sa time deposit. Time deposit. Nung may sakit si Papa, time deposit ang sinabi mo. Ngayon, yung bunso mong anak. May utang. Time deposit na naman ang sinasabi mo. Ma, talaga bang hindi mo ako itinuring na anak mo? Ginagamit mo lang ba ako bilang yen? Ano ba ang sinasabi mo? Pinakain kita ng libre. Pinakain mo ako ng 30 taon. Ngayon, gusto mo pa akong pagsamantalahan. Wala na talaga akong magagawa. Kung hindi ka magbibigay ng pera, ibebenta ko na lang ang bahay at magloloan. Huwag mong ibenta ang bahay. Bahay natin yan. Bahay? Bahay pa ba to? Wala nang umalis si Suking, dito na lang ako nakatira. Parang basurahan. Ikaw. Kingping, pumasa ang entry natin sa prelims. Pasok na tayo sa semifinals. Di top 50. Higit pa. Sabi ng judges, puno ng lakas at damdamin ang gawa mo. Sabi ko na nga ba magagawa mo? Pero natatakot ako sa oral presentation sa semifinals. Anong kinakatakot mo? Natatakot ka bang magulo si Chen Hao? Hindi naman. Natatakot lang ako sa stage, sa mga tao. Natatakot akong husgahan nila ako. Nakaya mo si Chen Hao at ang nanay niya. Hindi ka matatakot sa mga judges. Listen, maghanda tayo ng maayos. Ikwento mo ng buo. Ang 3 taon mong kwento. Kingping, tingnan mo, kagabi. Nagpuyat ako para ayusin lahat. Ito ang bank statements, transfer records, at chat screenshots. Mula sa mga binigay mong dokumento, naayos ko lahat ng record ng paglilipat ng ari-arian ni Chen Hao. Tingnan mo itong pahina. Mula Marso hanggang Disyembre, regular siyang nag-transfer. Nang 10 kay sa nanay niya, labeled as allowance. Total, 120k. Tingnan mo ito, mga chat ng kapatid niya. Humihingi ng pera sa iba't ibang dahilan.
Total, 80K panandang pandagdag. Ang dami. AMM. Alam kong marami pero hindi ko akalain ganito kalinaw. At ito, pinakita ko sa kaibigan ng tatay ko, na abogado. Sabi niya, ayon sa Civil Code, ang sahod habang kasal ay conjugal property. Ang ginawa ni Chen Hao, nang walang pahintulot mo, ang paulit-ulit na paglilipat sa pamilya niya, ay malinaw na paglilipat ng conjugal property. Paano ang prosesong legal nito? Nakasulat dito, tingnan mo. Sa paghahati ng ari-arian sa paghihiwalay, ang perang ito ay maaring singilin pabalik o bawasan ang bahagi niya sa hasyan. At ang pinakamahalaga, ito. Ang 300,000 na paunang bayad na hiniram ng magulang mo noon. Ang kasulatan nito at ang bank statement mo sa pagbabayad ng bahay. Sa loob ng 3 taon, sapat na ang dalawang ito para patunayan na ikaw at mga magulang mo ang tunay na nagpuhunan sa bahay. Kaya dapat sa'yo ang bahay. Kahit man lang ang malaking bahagi ay dapat sa'yo. Kingping, may barahan na tayo. Tingnan mo. Ako, babalik. Ano ang babalikan mo? Chen Hao, AME. Ang sinasabi mong litreto. Noong nakaraang taon, parte ng grupo ng proyekto, 10 tao. Mayroon akong litrato ng lahat at record ng usapan sa trabaho nung gabing iyon. Pangalawa, sa loob ng 3 taon, naglipat ka ng ari-arian ng mag-asawa. Lampas 200,000. Tapos na ang ebidensya. Pangatlo, kung magkakalat ka ng maling impormasyon. Ilalabas ko agad ang lahat ng record ng paglilipat ng pera. At ang recording ng pag-ingat ng sahod mo ng nanay mo. At kakasuhan kita ng paninirang puri at panloloko sa paglilipat ng ari-arian. Pag-isipan mo, Sage, ito na. Sa ganitong klase ng tao, dapat mas matapang ka pa sa kanya. Hindi ba masyadong marahas ito? Marahas, Kingping, tandaan mo. Sila ang unang lumampas sa hangganan. Nasa ospital ang tatay mo. Naghihintay ng pera, tapos 200 pesos lang ang ibinigay nila. Naiintindihan ko. Siguro hindi pa ako sanay sa ganito kalakas na sarili. Kaya simulan mo na ngayon. Habang mas malakas ka, lalong hindi ka nila apihin. Oh, nga pala, kamusta na ang entry mo sa competition? Kailangan mo ba ng tulong? Gusto kong gumawa ng serye, tawaging paglabas sa bahay-ud. Unang larawan, bahay-ud. Pangalawa, sandali ng pagbitak. Pangatlo, pagsilang. Pagsilang? Anong klaseng pagsilang? Hindi konkretong imahe. Siguro liwanag. Isang babaeng nakatayo. Ayaw kong gumuhit. Nang paru-parong lumabas sa bahay-ud. Bakit? Dahil masyadong marupok ang paru-paro. Gusto ko, ng mas malakas. AMM. Tawagin na lang nating muling pagsilang. CJ. Suking, ibig sabihin mo, pinapangunahan mo kami ng abogado at humihingi ka pa ng 1,000,000? Magnanakaw ka ba? Elmet Wang, tawagin mo akong Ina Su. At saka, ito'y legal na proseso, hindi pananakot. Ba, nanay mo ako, pag ako'y isinakdal mo, walang kang utang na loob. Tita Wang, kung mabait ang ina, saka lang magiging mabait ang anak. Sabihin mo lang, ako'y magvi-video. Hayaan nating humusga ang netizens. Anong video? Nilalabag mo ang aking karapatan sa imahe. AME, alam mo pala ang karapatan sa imahe. Alam mo ba kung ano ang tinatawag na paglilipat ng mag-asawang ari-arian? Alam mo ba kung ano ang tinatawag na paninirang puri? Ayaw kitang kausapin. Suking, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo ngayon. Bawiin mo ang demanda, umuwi ka, at mamuhay ng maayos kasama si Hauzi. Kung hindi, Ano? Kung hindi, hindi ka na makakapagtrabaho sa industriyang ito. May koneksyon ako sa itaas. Isasakdal kita ng pangungopya, ng pandaraya. Pangungopya. Pandaraya. Lahat ng mga larawang ito ay ginuhit ko ng paisa-isa. Isakdal mo ako kung gusto mo. Sasamahan kita hanggang dulo.
Pero paalala ko sa'yo, ang parusa sa paninirang puri ay hanggang 3 taong pagkabilanggo. Ikaw. Tinatakot mo ako. Hindi pa nanakot pagpapaliwanag ng kahinatnan. At saka, yung sayo sa probinsya. Yung pera sa demolisyon parang iniimbestigahan na ng komisyon. Gusto mo bang ipaalam ko? Ikaw. Paano mo nalaman? Mas marami akong alam kaysa sa inaakala mo. Ngayon, lumabas ka na. Anong nangyari sa pera sa demolisyon? Tinatanong ko sa kaibigan. Totoo namang may nagreklamo sa kanya sa probinsya. Pero kanina, tinatakot ko lang siya. Ang galing, Suking. Marunong ka na ngayong mag-psychological warfare. Masyado na akong naging mabagsik ngayon. Ang pagiging mabait sa kaaway ay pagiging malupit sa sarili. Sila, mas malupit pa sa'yo. Tama ka. Anak, ang aga mong umuwi ngayon. Ano ito? Nanay, tinanggal ako sa kumpanya. Ay naku, may utang si Chenyang. Makatawag para singilin siya. Araw-araw tumatawag sa opisina. Malubhang naapektuhan ang trabaho. Pinayuhan akong umalis. Pinayuhan akong umalis. Yung sahod. Yung bayad pinsala. Ang 3 buwang sweldo, sakto lang para sa interes ng utang sa online. Inay, wala na talaga akong natira. Naku, paano na ang buhay ko? Kasalanan ni Suking yan. Kung hindi siya naghiwalay, hindi ka sana nawalan ng focus, hindi ka sana nawalan ng trabaho. Kasalanan niya. Hanggang ngayon, iba pa rin ang sinisisi mo. Bakit? Kasalanan ni Suking kasi hindi siya sumusunod. Kasalanan ng tatay niya kasi nagkasakit at kailangan ng pera. Kasalanan niya kasi ayaw magkaanak. Bakit hindi mo sarili mo ang sisihin? Kasalanan ni Chenyang. Ako? Anong kasalanan ko? Kung hindi mo pinabayaan si Chenyang noon, makakautang ba siya ng 200,000 at tatakas? Kung hindi mo ako hinihinga ng 1,000,000 para sa pag-ingat, may ipon pa sana ako. Kung hindi mo pinilit si Suking na magkaanak, hindi siya alis. Inay, ikaw ang sumira ng pagsasama namin. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Ikaw, nababaliw ka na. Nababaliw na ako. Nababaliw na ako. Tingnan mo ng mabuti. Nakasulat dito kay Suking ang bahay. Magkanya-kanya ang utang. Wala na akong asawa, wala ng bahay. At puno pa ng utang. Hindi yan totoo. Hindi ko tatanggapin yan. Naku. Paano na ang buhay ko? Kingping. Online na ang finals. Hindi na kailangang pumunta sa venue eh. Video call na lang. Ayos yan. Pero mas mahigpit na. Hindi pwedeng i-edit ang video. Dapat tuloy-tuloy at sasagutin ang mga tanong ng hurado. AMM. Anong mga tanong? Hindi ko alam. Kaya kailangan nating pag-usapan lahat ng posibleng tanong. Isa-isa. Kingping, pagkakataon nito. Online recording. Pwedeng sa studio tayo. Comfortable ka doon. Hindi ka kabahan. Sige, kailan ang recording? Sa 3 araw. Samahan kita. At magsasanay tayo ng husto. 3 araw. CJ. Pwede ba? Maganda naman. Handa na ako. Wala sa mo. Kaya mo yan. Weiwei, handa na ako. Sage 3, 2, 1, simula. Magandang araw po sa mga hurado. Ako po si Contestant 03. Suking, ang gawa ko'y Breaking Free Trilogy. Suking, lumabas ka. Alam kong nasa loob ka. Huwag mo siyang pansinin, tuloy lang. Ang gusto ipahiwatig ng likhang ito ay ang kababaihan. Sa 3 yugto mula sa pagiging nakagapos hanggang sa pagkamulat. Malas ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ng trabaho ang anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkasakit. Mamatay ka sana. Ako na ang bahala. Huwag na. Anong ginagawa mo? Nagtatala ako ng video para sa kompetisyon. Live ito sa buong bansa. Yung sinabi mo kanina. Naitala na lahat. Live sa buong bansa. Sinabihan mo akong malas, sinabihan mo akong mamatay sana. Libo-libong netizen ang nakikinig. Pwede mo ulit sabihin sa harap ng kamera. Ang mga yan. Hindi ko alam.
Ngayon mo lang nalaman? Sabi ko sa'yo, umalis ka na ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ipapakulong kita sa panggugulo. Mga hurado, pasensya na po, may nangyaring kaunting aberya. Pero ito rin ang realidad na gusto kong ipakita. Sa paghahanap ng sariling halaga, ang mga babae ay laging nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, pang-aabuso at panlalait. Pero hindi tayo dapat tumigil. Ay, lumabas na. Wow, pumasok tayo sa top 10. Pasok tayo sa finals. Totoo? Pumasok nga. Alam kong kaya mo. Sage, finals na 2. Ay, ako na. Entry 36, Breaking Free Trilogy, sa natatanging paraan. Ay mabisang naglarawan ng mga pagsubok at tagumpay, ng mga babae sa kasal, pamilya, at inaasahan ng lipunan. Makapangyarihan ang gawa, tapat at nakakaantig ang pagkukwento. Lalo na ang agarang pagtugon ng kalahok sa pagre-record. Nagpakita ng tunay na tibay ng loob. Naintindihan talaga nila. Siyempre naman, magandang gawa, kayang kumalma ng puso. Kingping, sisikat ka na. Hello, Congratulations, pasok ka sa finals. may kailangan ka ba? May trabaho na ako sa isang maliit na kumpanya bilang admin, 5,000 ang sahod. Congratulations. Kingking, nakita ko yung kompetisyon mo. Sa video, habang nagsasalita ka, iniisip ko. Ano ba nang ginawa ko sa'yo nitong 3 taon? May saysay pa ba yung mga sinasabi ko ngayon? Alam kong wala, pero gusto ko pa ring sabihin. Sorry. Gets ko. May iba pa ba? Wala na. CJ. Good luck sa finals. Bakit? Kinukulit ka pa rin niya? Hindi na mahalaga, Weiwei. Yung entry ko sa finals. Gusto kong i-redesign. May oras pa ba? 2 linggo na lang. Ang daming galit sa current work ko, gusto kong gumawa ng iba. Ibang bagay, Anong i-decide mo? pag-asa, Pag-asa. alainan. Ayos. Sa paghahanap ng sariling halaga, yung mga babae. Laging may mga hadlang, panlalait, panghaharas. Pero hindi tayo pwedeng huminto. Anak, gising ka pa. Iniisip mo na naman siya. Ay, nay, bukas pipirma na ako. Pipirma. Pirmahan ano? Yung divorce papers. Yung bahay, hindi ko kukunin. Yung utang, ako nang bahala. Tanggap ko. Ayoko. Ikaw ang bumili ng bahay na yan. Nay, yung down payment, hiniram niya yan. Siya ang nagbabayad ng loan. Sa batas, talagang yung bahay. Hindi sa akin. Sa loob ng 3 taon, sa bahay niya ako nakatira. Gumagamit ng pera niya. Sa totoo lang, ako yung palamunin. Anong sinasabi mo diyan? Ang lalaki, dapat magbigay sa pamilya. Nay, wala namang ganoong obligasyon. Huwag na, bukas pipirma na ako. Aalis na ako. Hindi na ako makakatiis dito sa bahay na to. Saan ka man tumingin, nandito siya. Saan ka titira? Sana ko. Magre-rent ako, mas maliit. Tapos, sa dorm ng kumpanya ako titira. Nay, huwag mo nang guluhin si Suking. Wala tayong karapatan. Sek. Yung divorce papers, napirmahan na ba? Pirmado na. Ay naku, huwag ka nang mag-scroll. May daan-daang entries na kailangang i-review. Mga 2 linggo pa siguro. Hindi ko mapigilan. Hello. MS Suking po ba ito? Kami po mula sa organizing committee ng Starlight Radiance Competition. May kailangan pong i-clarify tungkol sa entry ninyo. Ano pong problema? May anonymous report po na ang entry ninyo ay hinihinalang. Plagiarism. Kailangan pong mag-submit ng proof of creative process sa loob ng 3 araw. Kung hindi, maaring ma-disqualify. Sige, naiintindihan ko. Plagiarism.
Si nanay ni Chen Hao, yan sigurado. Hindi ko alam pero anong gagawin natin ngayon? Wala akong naitalang proseso habang nagde-design. Huwag kang magpanik. Meron tayong mga sketch, chat logs, at CCTV footage pa. Kingping, paninirang purito, kailangan nating lumaban. Alis ka na talaga? 3 taon na tayo rito. Ma. Hindi naman ito naging tahanan natin talaga. House. Narealize ko na, anak, hindi ko dapat pinilit si Suking. Hindi ko dapat kinuha ang pera mo, at hindi dapat pinalampas ang mga kalokohan ni Yang Yang. Ma, anong silbi ng pagsasabi mo nito ngayon? Nagsisisi talaga ako, anak. Ang ganda-ganda ng manugang ko. Pinawi ko pa. Ang saya-saya ng pamilya natin. Nasira ko pa. Ma, magiging maayos na ang buhay natin. Ako na ang magtatrabaho para sa'yo. Nakuha ko na rin ang CCTV footage. Narito, araw-araw kang nagpipinta sa studio nitong buwan, kitang-kita. Sapat na kaya ito? Kung kulang, ito pa. Tingnan mo, ito ang unang araw. Naginuhit mo ang kokon. May timestamp ang larawan na kinunan ko. Ito ang chatlog natin tungkol sa crack. Ito ang Facebook post ko ng gabi na natapos mo ang wing. Weiwei, salamat. Kung wala ka, Naku, ganun talaga ang magkakaibigan. Ngayon, ipapadala ko na ito sa committee. At syempre, imbestigahan natin kung sino ang nag-report. wag na. Basta't mapatunayan kung malinis ako, okay na. Hindi pwedeng ganun. Paninirang purito, kailangan nating sumagot. Tumawag ang abogado. MS Tang, nalaman na namin. Ang IE address ng anonymous reporter ay kay Wang Chuing, ang ina ni Chen Hao. Ang inupahang bahay. Siya! Bakit siya ganoon? Siguro naghihiganti. Saka, may balita pa ako. Si Chen Yang, kapatid ni Chen Hao, nahuli sa Yunnan. Scam, umabot sa 500K ang perang involved. Alam ba ni Chen Hao to? Malamang alam na. Iko-contact ng pulisya ang pamilya. Serves them right. Walang mabuting tao sa pamilyang yan. Weiwei, AM, wag mo sasabihin kay Chen Hao na tayo ang nag-report. bakit? Sila ang nagsinungaling sa'yo. Kakapasok lang ng kapatid ni Chen Hao, tapos nanay niya. Hayaan mo na. Let's be the bigger person. Ang lambot mo talaga. After verification, the plagiarism report for work series No 36 is false. Your finalist qualification is retained. The final results will be announced next Friday. Ang galing, nalinis na ang pangalan natin. Buti na lang naniniwala sila sa akin. Siyempre naman, solid ang ebidensya natin. Cheer up. Masaya na ako. King, narinig mo na ba ang tungkol sa kapatid ko? 500,000. 500,000 ang ninakaw niya. Baka 10 taon pa ang kulong niya. Kumusta nanay mo? Hindi maganda. Umiiyak araw-araw, halos mabulag na. King, ano ang gagawin ko? 5,000 lang sahod ko kada buwan. Kailangan kong buhayin si nanay, bayaran ang utang. At kumuha pa ng abogado para sa kapatid ko. Problema mo yan. Alam ko, hindi dapat kita kinakausap pero wala na talaga akong magawa. Chen Hao, bigyan kita ng payo. Ibenta mo ang kotse mo. Mabibenta yan ng mga 100 plus. Bayaran mo muna ang urgent na utang, yung iba unti-unti. Sa abogado naman, may libre sa Legal Aid Center. Kotse. Salamat. King. May iba ka pa bang sasabihin? Wala na. Tungkol sa pagre-report ng nanay ko sa'yo, ngayon ko lang nalaman. Pasensya na. Tapos na yon. Huwag na tayong mag-usap ulit. Ang kapal pa ng mukha niyang lumapit sa'yo. Hayaan mo na. Mahirap din ang buhay. Ay, ikaw talaga. Inga, Friday lalabas ang resulta, kailangan nating maghanda ng celebration. CJ, Kanina pa kita hinahanap. Dito ka pala nagtatago, nag-enjoy. hindi naman nagtatago. Dito lang ako nag-enjoy ng harapan. 500K na ginto, sapat na yan para magsaya tayo ng matagal. Ay naku, sabi ko na magaling ang mata ko. Salamat, Weiwei. Balita ko, umuwi na si Chen Hao at nanay niya sa probinsya. Nagtayo pa sila ng maliit na tindahan doon. Masaya naman sila. Mabuti naman. Talagang nakamove on ka na?
Parang damit na suot mo ng 3 taon, sira na. May isip mo pa ba yung sirang damit? Siyempre hindi. Wiwi, AMM? salamat. Kung wala ka nitong nakaraang 6 na buwan, hindi ko alam ang gagawin ko. Hoy, huwag kang ngang madrama. Mas magiging maayos pa ang buhay natin. Sa susunod na taon, sasali tayo sa national competition. Sa susunod pa, international competition na. Kaya naniniwala ka ba sa akin? Siyempre naniniwala ako sa'yo. Hahaha.